May bago kaming napuntahan na may iba't ibang ramen, rice meal, takoyaki at meron ding masarap na kape. Dito nga lang pala ito sa may The Bean Spot. Hindi lang yung pagkain yung dadayuhin nyo dito kasi tingnan nyo naman yung place nila, napakaganda, malinis at maaliwalas. At kung mahilig ka pa sa nature, tingnan nyo may mountain view dito habang nagkakape. Bukod dito, maganda rin puntahan to kasama ng barkada o kaya naman pamilya mo. Kasi tingnan nyo may malilibangan kayong card at board games. Commute nga lang pala kami papunta dito at simula Louvre, sumakay kami ng kulay orange na tricycle. Sabihin nyo lang sa may Eastwood Residence kayo, Pay 7 sa may The Bean Spot. Malapit lang ito dito sa may Arco at matatanaw nyo na agad sila. Nasa may second floor nga pala yung The Bean Spot at pag akyat nyo, makikita nyo tong alfresco dining nila. Marami silang mga upuan dito pero mas marami dun sa loob. Kaya nga pala kami napadayo dito dahil isa to sa mga sinasuggest nyong dayuhin namin. Ang lakas makasyalan ng combination ng kulay nila dito at talagang pang Instagrammable. Nagbubukas nga pala sila simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng umaga. Mga 3:30 pa nga lang pala kami ng hapon nagpunta nito kaya wala pang ganong tao. Ito nga pala yung kanilang menu. Marami silang iba't ibang coffee and non-coffee drinks. At meron din sila nung may cream cheese at cheesecake. At ito naman guys yung menu nila sa kanilang mga pagkain. Yung mga in-order namin dito, una yung takoyaki nilang cheese bomb na 6 pieces. Sa rice meal naman, ito yung sausage egg na 110 pesos. At sa ramen naman, dahil sa daming pagpipilian, tinanong na lang namin yung bestseller at ito yung tempo ramen at chicken butter ramen. Regular size nga lang pala yung pinili namin. Sa kape naman nila, yung pinili namin itong iced Biscoff coffee tsaka iced Milo espresso. Yung una namin tinikman dito, yung kanilang takoyaki na 75 pesos. Iba yung texture nito sa mga takoyaki na tikman namin. Pag kinain nyo to, medyo madulas to sa bibig. Hindi nga pala to puro harina at mas marami yung cheese sa loob. Sarapan kami ni Maynard dito. Sunod naman sa rice meal, ito yung sausage egg. Natakam kami sa sausage kaya ito yung pinili namin. Ito yung sausage na madalas na hinahalo sa ramyun. Uy, masarap nga pala yung pagkakasangag nila sa kanin. Lasang-lasa yung bawang kaya nagustuhan namin yung kanin. Isa to sa mga dapat yung itry kung mahilig ka sa bawang. Sunod naman, ito yung kanilang chicken butter ramen. Meron itong toppings na pritong chicken breast at itlog. Yung lasa ng sabaw nito, nangingibabaw yung lasa ng butter. At ganun din sa lasa nitong toppings na chicken breast. Sa noodles naman, masarap din kasi hindi ito overcooked. Ganito yung gusto ko sa noodles, yung medyo nangunguya pa at ayoko yung nadudurog na sa bibig. Ito naman yung tempo ramen na may toppings na 2 pirasong tempura. Isa to sa mga bestseller nila at nasarapan nga si Maynard dito kasi hindi masyadong makapal yung breading. Pangsaktuhang merienda lang tong regular size ng ramen nila. Pero kung gusto nyong mas marami, mas maganda yung large na yung piliin nyo. Sa lasa ng kape nila dito, quality na rin kasi gumagamit sila ng machine. Bagong grind yung mga kape nila kaya malasa at mabango ito. Para sa panlasa namin ni Maynard, balance lang yung timpla nila sa gatas at kape. Tamang-tama lang yung lasa nito, hindi masyadong matapang at hindi rin matabang. Kaya guys, kung naghahanap rin kayo ng date spot dito sa may Montalban, Rizal, try nyo na rin dito sa The Bean Spot. Marami pa nga pala kaming i-share sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga mapupuntahan pa namin, huwag niyong kalimutang i-follow ang aming mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!